May sinasabi si Tobats mga kababayan, may payo. Ito pala yung payo ni Tobats sa mga botante, mga bossing. No one else, papasok sila Bato kung sa pinakadulo daw gagamitin na bilang putragis na yun. Number 1, ay number 46, no? Buloyski. Number 2, Ipe Salvador. Number 3, Bato de la Rosa. Number 4, 5, 6. Nandiyan si Jimmy Bondok, si Vic Rodriguez. Sama-sama ho sila dyan. Ano? Eto, pinapayuhan tayo ni Bato de la Rosa. Mga boss, no? Mga botante. Piliin ang kandidatong totoong nagmamahal sa bayan. Naku, X agad kayo dyan. Kasi ang pagmamahal sa bayan, halata. Ang pagmamahal sa bayan, mga kababayan, ultimo 2 guhit ng ating kalupaan, ng ating teritoryo, hindi mo ibibigay yan at hindi mo hahayaan na salaulain po ng ibang nasyon, mga bossing, ng ibang bansa. Yari agad sila dyan, lalo na ang dating Pangulong Duterte. Hindi ho ba? Sa West Philippine Sea, tinagal-tagal nang siya ay nakaupo, status quo. Walang ginawa. Nahawakan na, nasa kanila na yung naipanalo ng yumaong dating presidente Noynoy Aquino. Yung sa UNCLOS, walang ginawa. Hindi inasikaso. Di ba? Yun po ba yung mga nagmamahal sa bayan? Eto, minsan nagsuot to ng West Philippine Sea doon sa PBA. Parang ano lang ho. Parang alam mo na yun, na pang ads lang. Masabi lang na mahal natin yung bayan natin. Marcolet, naku, si Marcoleta. West Philippine Sea. There's no such as West Philippine Sea. Gawa-gawa lang ng mga Pilipino yan. O gawa-gawa lang natin yung mga yan. Sablay agad yung mga yan. Sabi ni Don Stevie, sablay agad si Bato ha. 30K na tegi sa war on drugs nila ni Digonyo. Tapos pagmamahal sa bayan. Correct ho. At karamihan ho, mga bossing, mga inosente. Meron pong 6 na taong gulang o 7 taong gulang kung di ako nagkakamali. Merong 17 anyos, yung Kian de los Santos, na wala naman palang kinalaman sa droga. Kung mahal ho talaga nila ang bayan at ang mamamayang Pilipino, yung laban kontra droga nila yan, mga bossing, inayos nila yung pagpapatakbo at hindi nila hahayaan na maging collateral damage lang daw po, sabi ni Bato, yung mga nangategi, yung mga namatay. Aayusin nila yan at talagang kapag may umpisa pa lang, wala, nadamay. Ilan na yung mga nadamay na walang kinalaman. Hinto muna. Pag-aralan muna nating maigi. Wala ho wala. Rat-rat lang. Sige, collateral damage lang yung mga yan. Sige lang, tuloy. Diba? O basahin natin to. Ang power ng taong bayan ay lalabas lang yan sa eleksyon. Pang-eleksyon lang pala tayo. Ano po? Pero mukhang may impeach ang vice-presidente, ano? Sigaw na din po kasi ng taong bayan yun, mga boss, no? Yung impeachment. Ang power ng taong bayan ay lalabas lang yan sa eleksyon. Yan. Ngayon, gustong pagmukain ni Bato de la Rosa na makakaganti kayo diyan sa mga nagpapa-impeach kay BP Sara, no? Doon sa mga politikong lumagda para ma-impeach si BP Sara. So ngayon daw, magkakaroon na naman tayo ng eleksyon. Siguraduhin nyo o siguruhin niyo na yung pinipili ninyo na magiging miyembro ng House at Senado ay nagmamahal sa bayan. Ay sigurado kami niyan. Ano po? 100% sigurado. Yung pipiliin namin, yung mga kandidato na tutulong sa Pangulo, tutulong sa Department of National Defense, tutulong po sa ating mga marine, tutulong sa AFP, in short, tutulong sa gobyerno upang mapanatili natin yung karapatan natin sa West Philippine Sea. Yun sigurado ang iboboto namin. Ang kita namin sa tropang mga Duterte, tropa ni dating Pangulo, wala Ano po? Lalo na yung Marcoleta.
Imbento lang natin o gawa-gawa lang natin yung West Philippine Sea. Kailan ba ano, patawag sa Kongreso, 'no? Kasi nakita ko do si Marcoleta, pinanood natin, yung si Enzo Recto, si Attorney Enzo Recto, mga kababayan. Siyempre minsan tayo nakakalimot kung ano yung mga binlog natin, alin dun sa binlog natin. Actually, nung nakauwi naman yung tao, inexplain niya kung bakit niya natawag na gano'n si Marcoleta. Ako ho, kung ipapatawag ako diyan at haharap si Marcoleta sa akin, ay nako, lahat po nung mga sinasabi namin dito at yung mga ganitong materials, itinatago po namin. Meron po kaming archive dito na do'n po namin huhugutin. 'Pag tinanong ako, "Mark, bakit mo nasabi na sinungaling ako?" "O 'di ba sinabi mo na walang pinapatawag na PNP chief sa Congress? Eh, eto PNP chief 'yan, si Bato de la Rosa." O 'di ho ba? Lahat po 'yan, naku, sasabihin ko pa kay ano, kay Congressman Dan Fernandez, "Congressman, puwede ko bang labas ulit si Marcoleta doon sa sinasabi niyang walang PNP chief daw po." Tapos tatanungin ako na mag-interpel do'n. 'No? "O Marcoleta, yung sinasabi mo na walang PNP chief na pinapatawag, o ayan yung video." Ay wag, baka mag-walk out si Marcoleta, hmm? Hindi, pero seryoso ako. 'Pag nabanggit ang pangalan ko diyan, na sinabi nila na ipapatawag nila ako, unang tatanungin ko, "Puwede ba ako sa Zoom?" Kasi napakalayo ko. 'Yun ang una kong tatanungin. 'Pag sinabi nilang, "Hindi, Mark, at yung pamasahe ko naman ay hindi aabot ng kalahating milyon." Hindi naman. Kasi ang ibig ko sabihin na aabot ng kalahating milyon kapagka yung tipo bang, "O eto may patawag sa inyo." Tapos kukuha ka ng ticket the day, tapos sa susunod na araw na yung ano mo, yung flight mo dapat, eh, mahal yun. Malaking pera yun, ano. Pero kung 200,000 yung makukuha kong ticket, tapos sinabi nila, "Hindi puwede sa Zoom, kailangan dumalo ka dito." Dadaluhan po natin 'yan, mga kababayan. Pupuntahan ko 'yan, 'no. Ganyan po ang pagrespeto ko sa Kongreso at sa Senado at sa gobyerno ng Pilipinas. O tuloy, "Siguruhin ninyo na yung pinipili nyo na magiging miyembro ng House at Senado ay nagmamahal sa bayan, hindi nagmamahal sa sariling bulsa, hindi nagmamahal sa sariling kapakanan at sa sariling interes." Parang sila ho yung sinasabi ni Bato de la Rosa na wag silang iboto, 'Di ho ba? Parang sila ho yun, mga kababayan. Oh, ay naku. Kita naman ho talaga, 'no? Tayo po, kitang-kita na natin kung sino yung mga pinapanigan nila kaysa po sa bansang Pilipinas. Tayo ho, mga kababayan, aralin po natin lahat ng tumatakbo, lalong-lalo na po sa senatorials, mga bossing. Ako ho, hanggang ngayon, eh, iilan pa lang din po yung mga sinasabi kong, i-e-endorso ko. O wag naman i-e-endorso, parang napakalaking tao ko naman. Nasusuportahan ko. Iilan pa lang ho yun. Sa linya po ng Pangulo, under po ng, ni Pangulong Bongbong Marcos na mga senator, eh, pinag-aaralan ko po lahat, mga kababayan. Kayo po, dapat gano'n din po ang gawin niyo. Pag-aralan niyo pong lahat, hindi po dahil sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, "Iboto natin 'tong lahat ng 12 na 'to." Eh, gano'n na po ang gagawin natin. Kasi ho, mga kababayan, pasensya na Pangulo, hindi ako sang-ayon do'n sa Straight 12. Kasi po tingnan niyo na lang yung nangyari dati, unity team tayo. Ngayon, ang bumabakbak kay Pangulong Bongbong Marcos, ang sumisira kay Pangulong Bongbong Marcos, sino-sino? Si Roque. Oh, Robin Padilla tatahi-tahimik pero alam natin yung pakay niyan, 'di ba? At yung iba pa pong mga senador na nag-traitor kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya mas maigi po i-analyze natin isa-isa, mga kababayan. Hanggang dito na lang po. Ano? Matulog na po kayo. Madaling araw na diyan. Mamaya magkita-kita po tayo ulit alas
10 ng umaga, Pilipinas time. Maraming salamat and God bless po sa ating